20 pesos na kada kilo ng bigas magiging abot kaya na. Aarangkada na kasi ang pagbebenta nito sa susunod na linggo at target ding ipagpatuloy hanggang taong 2028. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelic, uumpisahan na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibenta ng tig 20 pesos na bigas. Ayon sa Malacanang katuparan niyan sa pangako ni Pangulong Marcos na makapaghatid ng mas abot kayang presyo ng bigas. Sisimulan na ang pagbibenta ng 20 pesos na bigas. Layo nitong matulungan ang mga consumer na mabawasan ang gasto sa pagkain at matiyak na walang Pilipino ang magugutom. Uunahin ang Visayas Region kung saan marami ang supply ng NFA rice at unang nakipag-ugnayan ang mga lokal na pamahalaan. Pero palalawigin pa ito ng administrasyon at target ipatupad hanggang 2028. Ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, nanaisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Angelic, bawat consumer ay maaring makabili ng hanggang 40 kilong bigas kada buwan sa mga kadiwa store, lokal na pamahalaan at mga lugar na papayagan ng mga LGU. Paglilinaw ng Malacanang, bagaman ang programa ay resulta ng magandang ugnayan ng national government sa mga LGU, hindi ito dapat mabahiran ng politika. Dapat po, hindi po sila involved. Dapat nga po ang kanilang mga mukha ay hindi makikita sa mga tarpaulin patungkol po dito. Ang pagbebenta po ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo ay para po sa taong bayan, hindi para po sa mga kandidato. Buwelta ng Malacanang sa mga bumabatiko sa programa ng pamahalaan, tulad na lamang ng komento ni Vice President Sara Duterte na sinabing budol ang pagbibenta ng murang bigas, maging masaya na lamang at suportahan ang mga magagandang proyekto ng gobyerno, iwasan ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Angelic, bukod doon sa tig 20 pesos na bigas na ibibenta sa Visayas Region, sa ngayon, ang National Food Authority ay nag-aalok sa mga local government unit na bilhin yung NFA rice para ibenta ng mga LGU sa kanilang mga constituent o residente sa halagang 33 pesos. Higit na mas mura ito kumpara doon sa 34 hanggang 43 pesos na prevailing price sa mga regular na bigas. Pagsisiguro naman ng Malacanang na maayos ang kalidad ng mga bigas na ibinibenta ng National Food Authority. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Angelique. Yes, Clay, hindi kaya malugi o mabawasan naman ang kinikita ng ating mga magsasaka kung ibababa sa 20 pesos per kilo ang ibebentang bigas? Angelique, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga lokal na magsasaka. Nandiyan nga yung Rice Competitiveness Enhancement Fund na magpapababa sa gastos o puhunan ng mga magsasaka. Ibig sabihin sa level pa lamang ng mga magsasaka ay bababa na rin yung puhunan nila sa pagtatanim ng bigas. Bukod dyan, Angelique, ay binibili rin naman ng National Food Authority yung mga palay ng mga magsasaka sa reasonableng halaga at nagpo-procure na rin yung NFA ng mga
hauling trucks para makuha yung mga palay ng mga magsasaka at mabili nila, mailagay sa mga warehouse, maging buffer stock at maibenta rin sa mga consumer sa mababang halaga. Angelique. Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.